Magandang tanghali! Magandang gabi! Ako si Precious F. Garillo. Ako naman si Arlene Joyce Palnat. Ako naman si John David Bagdo. At ako naman si Cherise Balete. Alam niyo ba kung ano ang gagawin natin ngayon? Hindi po! Bibigyan natin ng pansin ang kakaibang gamit ng wika gamit ang isang pambihirang personalidad. Kilala niyo ba kung sino ito? Hindi po! Ito ang kadalasang sagot ng nakararami, kaya't handa akong ipakilala sa inyo kung sino ito. Si Wang Od-Oggay, ang huling mambabatok ng Kalinga, at ating susuriin ang kanyang komunikasyon batay sa layunin, rehistro at konteksto. Sa likod ng katahimikan ng kabundukan ng Buskalan Kalinga, matatagpuan si Apo Wang Od, sa komunidad na tila hiwalay sa modernong mundo. Nananatiling buhay ang kultura at sining, hindi lang sa tinta, kundi sa puso ng bawat mamamayan. Siguro ay napapatanong na rin kayo sa inyong mga sarili. Ano nga ba ang layunin ng kanyang wika? Ang layunin ng wika ni Apo Wang Od ay malinaw. Ito ay ibahagi ang kaalaman patungkol sa tatuwing o batok. Mapapansin sa kanyang mga panayam online na ginagamit niya ang Kalinga dialect at paminsan-minsan ay Tagalog upang maipaliwanag ang kasaysayan ng bawat tatu. Ayon kay Halliday 1973, ito ay halimbawa ng instrumental at informatibong gamit ng wika. Ang susunod na clip ay isang halimbawa ng paggamit niya ng Kalinga dialect. Bakit po 3 dots ang lagi yung tinatago? Sinangyayang na sabi ito, Chris Aliang. Okay na po. Salamat po. Ngayon naman ay ating talakayin ang rehistro sa wika ni Apo Wang Od. Ang rehistro sa wika ni Apo Wang Od ay nagbabago depende sa kanyang kausap. Kapag kababayan, informal ang kanyang tono at purong Kalinga dialect ang kanyang ginagamit sa pakikipag-usap. Kapag turista naman, ay mas formal itong nakikipag-usap at tinutulungan siya ng kanyang tagapagsalin. Ayon kay Joos 1967, ito ay halimbawa ng pag-aangkop sa field, tenor at mode ng komunikasyon. Sa clip na ito, isinasalin ng tagapagsalin ni Apo Wang Od ang kanyang sinabi para maunawaan ito ng interviewer. Para sa mga babae, importante ito para makapag-asawa ka. At kapag namatay ang isang tao, ang mga manang alahas pwedeng matanggal. Pero itong tattoo, ito lang ang maiiwan sa katawan mo. Panghuli, alamin na natin ang konteksto ng kanyang wika, kung paano ito naging tulay ng kultura, pagkakaunawaan at pagkakakilanlan. Si Wang Od ay isang halimbawa ng interkultural na komunikasyon. Kahit hindi niya gamay ang Ingles, naiintindihan siya dahil may body language at tagapagsalin. Makikita rin dito ang kahalagahan ng konteksto sa pag-unawa ng mensahe. Si Apo Wang Od ang isang patunay na ang wika ay hindi hadlang, bagkus tulay para sa mga tradisyon at kultura. Sa bawat panayam niya, naipapakita kung paano sumasang-ayon ang wika sa layunin, rehistro at konteksto. Ito ay sining sa pakikipagkomunikasyon. May lalim, may puso, at Munting paalala bago magpaalam. Ang wika ni Apo Wang Od ay hindi lamang nakapaloob sa salita. Isa itong buhay na bahagi ng kanyang pagkatao at kultura. Ang kanyang paggamit ng katutubong Kalinga na wika ay nagpapakita ng kahalagahan ng lokal na identidad. Bagamat simple at katutubo ang kanyang rehistro, ito ay angkop sa kanyang kapaligiran at kultura. Sa konteksto ng interkultural na komunikasyon, siya ay naipapahayag sa tulong ng pagkasalin, kilos at emosyon na nagpapatunay na hindi hadlang ang wikang ginagamit upang maunawaan. Gaano man ito kasimple, may kapangyarihan itong mag-ugnay ng mga tao at magpanatili ng kultura.